Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso. At marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangang gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ang pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank God it's a Friday. Nako, kayo ba'y talagang
looking forward sa araw ng pahinga this weekend. Ako po, well, exciting din ang aking plano bukas. No? May mga walk na naman kaming gagawin bukas. Kaya laan nyo kahapon, may minute akong kapitbahay na bumibisita dito. No? Biglang nadapa ako sa kalye kasi habang naglalakad ako ay nakikipag-usap sa telepono at di ko napansin may bangketa. Nako, tumba na naman si Harry Roque. Ayan, sugat-sugatan na naman sa tuhod, no? Para bagang nahulog na naman ako sa bike, no? Ito naman, nakakatawa naman, naglalakad lang. Tapos nadapa pa ako sa harapan ng tram. Talaga naman itong mga tram nito, hindi ko maintindihan. O, anyway, mabuti na lang wala ako sa Pilipinas. Kundi otherwise, papuis na naman si Harry Roque. No? Anyway, pag-usapan po natin ngayon. Inamin na ni Trililing na gaya ng sinabi ng 18 mga Marines na siya ay hindi tulungan Siya ang naging handler ng mga ICC investigators dito sa Pilipinas. Siya ang naghahatid sundo galing sa airport. Siya ang nagpepresenta sa mga sa mga testigo. Siya ang binibigyan kung anong kinakailangang ebidensya. Siya hahanap ng ebidensya at kung kinakailangan ng garantiya o mga bagay-bagay para makuha yung ebidensya. For instance, yung hindi pagpo-prosecute sa testigo, siya ang pupunta sa presidente. Siya sa tingin ko ang sinasabi ni Kaufman na silent partner ni Marcos Jr. sa pagkakalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. Ang tanong, wala bang pananagutan dyan si Trililing? Ano ang bigat ng mga ebidensyang nakalap, gayong ang kumuha talaga ng ebidensyang yan ay hindi ang estado na nakikipagtulungan sa ICC, kundi isang pribadong individual na kalaban ng nasasakdal na si Tatay Digong. Di ba po? Well, at the very least, alam natin na yung mga ebidensyang yan, bagamat siguro tatanggapin ng hukuman, dapat wag bigyan ng malaking halaga. Bakit? Kasi yan ay mga ebidensya na ibinigay ng kalaban ng akusado. Alam nyo, ang investigasyon sa ICC, hindi lang dapat patas, kung hindi, tinitignan lahat ng ebidensya, hindi lang yung magpapakita na nagkasala ang isang tao, pati ebidensya na magpapakita na walang pagkakasala ang isang tao. At dahil nga itong si Trililing ay isang kalaban ng akusado, talagang dapat pag-ingatan ng hukuma ng pagbibigay ng kahit anong halaga dito sa mga ebidensyang ito dahil alam nila na ang motibo ng Trililing bilang secret na kapartner ni Marcos Jr. na siyang gusto talagang mabura ang mga Duterte sa larangan ng politika ng Pilipinas ay para nga po tapusin na ang impluensya ng mga Duterte sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakakulong sa dahig at kung talagang pwede, siyempre para masentensyahan ng panghabang buhay si Tatay Digong dyan sa dahig. Di ba po? Pero hindi sapat yun Hindi sapat na hindi bibigyan ng kahit anong halaga ang kanyang mga ebidensya bagamat ito'y tatanggapin. Kinakailangan merong pananagutan. Lalong-lalo na kung ang isang kalaban ay gagawin ng lahat para ipitin ang kanyang kalaban dyan sa ICC. So pag-usapan natin ngayon, ano ba talaga ang magiging pananagutan nitong si Trililing kung talagang mapapatunayan na may kababalaghan doon sa ginawa niyang mga pagkalap ng ebidensya. O sige, pag-usapan natin ng malaliman ito ngayon. No? At tayo meron na namang PowerPoint presentation. Well, alam nyo, unang-una, itong isa slideshow ko lang siya para naman maganda. Unang-una ay meron tinatawag na pag-abuso sa proseso sa larangan ng International Criminal Law. Itong abuso ng proseso ay kahit anong bagay na mukhang legal pero makakaapekto doon sa kredibilidad ng isang institusyon at makakaapekto rin doon sa pagiging patas ng isang institusyon. Ito yung posibleng pananagutan ni Trililing bilang isang kalaban na siyang nangalap at nagbigay ng ebidensya sa ICC laban kay Tatay Digong. So pag-usapan po natin yan. No?
Ano ba talaga ang papel ng mga pribadong individual pag sila ay nakipagtulungan sa ICC investigators? Ano ba talaga yung batayan pagdating sa pagkakalap ng ebidensya sa ICC? At anong posibleng remedyo kapag napatunayan na mayroong pag-abuso? Now, again, babalik tayo dun sa Rome Statute, no? Ang Rome Statute sa Article 21.3, kinakailangan basahin ng lahat ng probisyon ng Rome Statute na sang-ayon sa karapatang pantao. At ang meron talaga obligasyon na mag-imbestiga ay yung prosecutor, no? Tapos nandiyan nga yung rules of evidence at meron silang tinatawag, offenses against administration of justice na posibleng maging basehan ng pananagutan ni Trililing. Now, balik tayo rito, Now, ang general rule po is talaga namang po pwede ka makipagtulungan sa investigasyon, okay? Po pwede naman po yan. Hindi natin sinasabing yan ay bawal. Ang problema, kinakailangan ang ICC ang prosecutor nga ay po pwedeng kumalat ng impormasyon kahit saan galing, no, ang impormasyon. At yung pribadong kooperasyon hindi mismo talaga automatically magre-resulta sa pananagutan. Po pwede pa rin magamit yung ebidensya na yan kung talagang kapaniwala naman yung ebidensya yan, no? Pero ang problema, ang kooperasyon ng pribadong individual ay posibleng maging problematic na kapag ito nga po, ang pinagkatiwalaan ng investigador ay mga kalaban ng mga akusado na kalabang politikal. Kapag ang kumuha ng ebidensya ay talagang kalaban nung akusado, yung tinatawag na partisan actors na talagang sumasapi sa eleksyon at tais na sirain yung kanyang kalaban, pag hindi nagkaroon ng independent na verifikasyon ng mga investigators at yung possibility na talagang pineke ang investigasyon. Di ba po? Now, meron ding pananagutan kapag ikaw ay tinuruan na magsinungaling ang mga testigo or nagsinungaling, nag-falsify ng mga statement o mga dokumento or nanakot or nagbigay ng pabuya para magbigay ng testimonya sa testigo at ito yung tinatawag nating paglabag doon sa Article 70, yung administration, crimes against administrations of justice. Siyempre, bawal din yung nag-i-entrap o yung mga investigador ay talagang sila yung gagawa ng paraan para gawin ang isang bagay na kriminal. Bawal yung pananakot o yung pagbibigay ng mga maling mga incentives para magsinungaling at saka yung gumagawa ng ebidensya kesa maghanap ng ebidensya. So ngayon, ang tingin ko, ang dapat na sabihin ng panig ni Tatay Digong ay yung mga ebidensya na nakalap ni Trililing, unang-una, ay dahil si Trililing na isang politiko. Yan ang isang investigasyon na naimpluwensyahan ng isang politiko na kalaban ni Tatay Digong. At yan ay nagpapakita na hindi naging independyente ang pag-iimbestiga ng prosecution at may posibilidad na talagang hindi nila kinonsidera yung mga ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong at dahil dyan, talagang hindi naging patas ang pag-iimbestiga. Kinakailangang ipakita natin na si Trililing, nung tinanggap ang kanyang ebidensya, talaga naman pong gumagawa ng hindi tama, na talagang magkakaroon po yan ng prejudice sa pagiging patas na paglilitis. At saka, alam ko naman na mataas yung threshold bago makialam ang hukuman at yung mere political motivation na hindi sapat. Pero sa tingin ko naman sa kaso ni Trililing, may pera, may 2 million, merong utos na sunduin, merong siya mismo nagsasabi kung sinong mga ebidensyang gagamitin, kung sinong testigo, siya mismo nagbibigay ng pabuya, siya yung nag-assure na mawala silang pananagutan kung sila ay magtetestigo, tingin ko yan po ay misconduct already. At syempre, makapossible na pwedeng mangyari, mababaliwala yung mga ebidensyang kinalap ni Trililing at kinakailangan magkaroon ng order ang hukuman na ituwid ang investigasyon. At syempre, dahil kung talagang halos lahat ng mga ebidensya ay nakalap dahil kay Trililing na isang politiko, dapat itigil ng paglilitis at
kung talagang malala ang naging impluensya ni Trilling, dapat ma-dismiss ang kaso laban kay Tatay Digong. Anong epekto nito? Well, siyempre, makaka-apekto yan sa kredibilidad at bigat ng mga ebidensya laban kay Tatay Digong, at ito'y magagamit natin para nga mapasinungalingan ang sinasabi ng prosecution, at siyempre, ito'y maging dahilan para ma-dismiss ang kaso ng prosecution. Ibig sabihin, talagang dahil si Trilling ay isang politiko, yan ang problema. Talagang makikita natin na hindi dapat na nakialam si Trilling dahil nga alam natin na hindi magiging patas ang paglilitis dahil sa kanya. Pasensya na po. Nako, take two ito. Kasi kanina po, nagsimula na ako ng broadcast, meron akong ginagamit na PowerPoint, ewan ko ba, di naman ako masyado sanay gumamit ng PowerPoint, kaya sabi ko, wag na nga tayo mag-PowerPoint at magdadakdak na lang tayo rito dahil naiintindihan naman tayo pag tayo dinadakdak lang, no? Anyway, ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung pananagutan ni Trilling dahil sa ginawa niya sa imbestigasyon ng ICC laban kay Tatay Digong. Ano ba hong inamin na ngayon ni Trilling? Na tama ang sinasabi ng 18 mga Marines na talagang siya ang nag-orchestrate kung kailan susunduin at ihahatid ang mga ICC investigators, kung sino ang kanilang pupulungin, kung sino ang mga testigo na kanilang i-interviewin, at kung anong kinakailangan ng mga ebidensya ng mga ICC investigators, siya ang hahanap, at kung anong kinakailangan para mapatestigo kung sino man yung mga testigo na kinakailangan ng ICC. Inamin niya yan, at para bagang wala kayong pakialam, wala akong masamang ginawa. Ang totoo lang, meron ba talagang pananagutan itong si Trilling sa ginawa niyang partisipasyon sa investigasyon ng ICC? Well, unang-una, bakit ba mali yung naging partisipasyon ni Trillanes? Kasi si Trillanes, hindi naman po siya patas. Siya'y kalaban ni Tatay Digong. Yung Rome Statute, kapag sinabi na sila ay aasa sa kooperasyon ng Estado, ang kinakailangan na magbigay ng kooperasyon, yung Estado mismo. Dahil yung Estado ay magiging kapartner ng ICC para nga makamit ang katarungan. Hindi po papel ng ICC na kalabanin ang mga kalaban sa larangan ng politika na mga tao na kukuha o kakalap ng ebidensya para mapakulong ang isang tao sa ICC. Hindi po dapat ginagamit ang ICC bilang sandata sa politika na nangyari sa kaso ni Tatay Digong dahil nga ginamit ang ICC para makulong si Tatay Digong sa kagustuhan ng mga Marcoses na mawala na ang impluwensya ng mga Duterte sa Pilipinas. Mabuti na lang po kabaliktaran na nangyari. Dahil habang pinakulong nila si Tatay Digong dyan sa dahig, lalo naman lumakas ang impluwensya ni Tatay Digong sa politika, at sigurado po, dahil nga sa ginawa ng mga Marcoses dyan kay Tatay Digong, abay siguro na baka ang susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte, dahilan kung bakit ngayon ay abalang-abala sila para tanggalin si Inday Sara bilang isang presidente, makasuhan ng kriminal at nang sa ganun, hindi makatakbo bilang presidente sa 2028 dahil yan nga ay kabahagi ng kanilang script. Gaya ng sinabi kanina ni Inday Sara Duterte doon sa talakayan niya, doon sa ibalik ang tapang at malasakit na talagang naninilbihan pa siya bilang kalihim ng Secretary of Education, meron ng plano talagang siyang i-impeach ng Makabayan Black. Balik tayo kay Trilling. Unang-una po, kaya nga po hindi dapat siya naging involved dito sa pagkakalap ng ebidensya, siya ay kalaban. Ibig sabihin, walang patas na investigasyon. Ang nangyari ay pangalap lamang ng mga ebidensya para madiin at makulong si Tatay Digong. Siguradong-sigurado po ako na wala pong ebidensya na magpapatunay ng hindi pagkakasala ni Tatay Digong ang kinonsidera ng mga investigators na talaga namang gumalaw dahil lamang sa direksyon na ibinigay ni Trilling. At siguradong-sigurado po ako, bagamat hindi pa siya pinangalanan ni Kaufman, na siya yung nasa tape na sinasabi ni Kaufman na nagyayabang na ako ang secret partner ni Marcos dito sa paggigipit kay Tatay Digong. Now, lilinawin ko po, ordinarily, ang mga ICC investigators ay po pwede talaga makipagtulungan kahit kanino kasama na ang mga
pribadong mga individual. Pero karaniwan ang mga pribadong individual ay hindi mga politiko. Dahil kapag politiko at alam naman nila ang lilitisin na isang taong politiko rin, yan po ay ang possibility ay kalaban sa politika. At ang nananisin lamang ay gipitin yung akusado. At yan nga ang nangyari kay Trililing. Kaya po, nagbubukas po yan sa maraming mga question kung dapat nga bang paniwalaan ang mga ebidensyang kinalap ni Trililing dahil bilang isang kalaban sa politika, ang gusto lang niya ay igipitin si Tatay Digong at wala siyang pakialam sa katarungan na hinahanap natin lahat. So, ano ba ang sinasabi ng Rome Statute? Well, ang sabi ng Rome Statute, pwede, pero yun na nga, meron tayong tinatawag na abuse of process. Kapag inabuso mo naman yung proseso to the point na mawawalan ng kredibilidad, hindi lang ang paglilitis, kung hindi ang hukuman mismo, dahil ito nga ay gagamitin instrumento sa politika, yan ang hindi pinapayagan ng Rome Statute. So, at the very least, yung mga ebidensya na nakalap ni Trililing bilang kalaban ni Duterte, hindi dapat bigyan ng mabigat na weight. Hindi dapat paniwalaan dahil ito ngayon nanggagaling sa isang tao na talaga ang gusto lamang ay sirain at gipitin si Tatay Digong. Hindi dapat bigyan ng mabigat na kredibilidad dahil nga yan po ay nanggagaling sa isang poison source na tinatawag. Pangalawa, bukod pa doon, depende yan sa mga pamamaraan na ginamit ni Trililing. Yung sabi ng mga Marines na merong 2 million na ibinigay sa investigador, naku po, yan po ay talagang krimen din sa ICC Rome Statute mismo. Merong pong Article 70 sa Rome Statute na nagsasabi na po pwedeng litisin ng ICC si Trililing kung mapapatunayan nga na namigay ng pera dyan sa mga investigador dahil yan po ay bribery. It is a crime against the administration of justice. So, kung ang tanong ay may pananagutan ba si Trililing mismo, abay meron po doon mismo sa ICC. Baka nga lang maging kasama pa ni Tatay Digong sa kulungan yang si Trililing kapag napatunayan na siya ay gumamit ng pera para maimpluwensyahan ang mga investigador ng ICC. Wag naman po. Dahil talaga tama na yung nakakulong si Tatay Digong sa dahig, lalo talagang ikabibilis ang buhay ni Tatay Digong kung makakasama pa niya sa kulungan si Trililing. Pero sa tingin ko, kung mapapatunayan yan na siya ay gumamit nga ng $2 million para maimpluwensyahan ng mga investigador, ang ICC mismo po ang dapat maglitis kay Trililing. Bukod po dyan, krimen din as a crime against the administration of justice kung mapapakita na unang-una, nagbigay ng mga pabuya si Trililing para magsinungaling ang mga testigo. At yan naman po ay hindi malayo kasi ang pinagyayabang niya, yung mga testigo na karamihan ay mga mamamatay tao at mga self-confessed na mga kriminal ay nag-agree na magtestigo hindi lamang para sa pangako na hindi sila lilitisin mismo ng ICC, kundi marami pa siguro mga dahilanan kung bakit sila pumayag. Siguro sinasabi nila na dahil kami magtatago, kinakailangan suportahan ng aming mga pamilya, so meron ding bribery ng mga witnesses mismo. Yung pagbibigay ng immunity by itself, hindi po pwede siguro maging resulta sa pagkakakulong kay Trililing sa ICC. Pero yung pagbibigay ng ganyang immunity, gaya ng sinabi ni Kaufman sa paglilitis, hindi dapat pinaniniwalaan ang mga testimonya ng mga tao na nagtitistigo lamang kapalit ng pangako na hindi sila malilitis dahil sa kanilang mga krimen. At bukod pa po dyan, syempre, dahil nga po nagkaroon na ng, kumbaga, poison doon sa pagkuha ng ebidensya labang kay Tatay Digong, meron din tayong kasabihan na kinikilala rin sa ICC na hindi dapat tinatanggap ang prutas na mga nakakalasong mga puno or fruit of the poison tree. So po pwede na lahat yung mga ebidensya na nakalap ni Trililing, unang-una bilang kalaban ni Tatay Digong, resulta ng panunuhol, resulta ng pagbibigay ng mga pangako sa mga testigo, resulta siguro sa pananakot para magkaroon ng testigo, ay po pwedeng hindi na talaga matanggap mismo sa ICC.
At bukod pa dyan, kung mapapatunayan na ang kabuuan naman talaga ng ebidensya ng ICC at ako'y naniniwala na talagang malaki ang naging partisipasyon ni Trililing para magkaroon ng kaso labang kay Tatay Digong, pwede talagang yan magkaroon ng resulta na dapat ma-dismiss na ang kabuuan ng kaso dahil hindi nakatanggap-tanggap at hindi nakapanipaniwala ang mga ebidensya na hinain laban kay Tatay Digong. So bakit pa tayo magko-confirmation of charges kung mapapatunayan naman na yung mga ebidensya na binabasihan, kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis, ay mga prutas of the poison tree. Fruits of the poison tree. So talagang dapat po talaga ang ICC mismo mag-imbestiga. Hindi sapat ang sasabihin nila na hindi nila tinatanggap ang mga ebidensya nang hindi nila mismo binibigyan ng timbang kung kapanipaniwala ba at kung meron nga bang kinalaman sa kaso ang mga ebidensya. Kinakailangan tignan nila kung nagkaroon ng isang krimen laban sa administration of justice ng ICC mismo. Dahil kung mapapatunayan nga yung panunuhol, yung pagbibigay ng pangako, kapalit ng testigo, yan po talaga ay makakaapekto. Hindi lang po doon sa ebidensya na linatag sa laban kay Tatay Digong, makakaapekto yan mismo doon sa reputasyon at imahe ng ICC. At yan po yung tinatawag na abuse of process. Kasi bagamat hindi pinagbabawal ang pagtutulungan ng isang pribadong individual, pero dahil nga binaliwala ng mga ICC investigators yung political bias ni Trililing at posible na nagkaroon ng krimen dahil nagkaroon ng palitan ng pera, yung pangangako, pananakot, dapat talaga lahat ng ebidensya na yan hindi magamit at kung wala ng ibang ebidensya na nakalap laban kay Tatay Digong at naniniwala naman ako na yung mga ebidensyang hawak ng korte ay galing talaga kay Trililing dahil ang preliminary examination naman na ginawa ng mga prosecutors ay base lamang sa mga ebidensya on open sources kasama ang media, baka talagang wala ng kaso laban kay Tatay Digong at dapat na talagang tuluyan na ma-dismiss ang kaso laban kay Tatay Digong. So hindi po maliit na bagay yung pag-amin na ginawa ni Trililing na siya talaga ay naghimasok at talagang siya ang nag-orchestrate ng investigasyon ng mga ICC investigators dito sa Pilipinas. Yan po ay posible maging dahilan para mapauwi na ng mas maaga si Tatay Digong dahil nga po unang-una dapat naisip mismo ni Trililing na kapag lumabas yung kanyang partisipasyon sa investigasyon, talagang nalalaso na ang lahat ng mga ebidensyang nakalat dyan dahil alam ng lahat si Trililing ay kalaban sa politika ni Tatay Digong. At ang kanyang nanaisin lamang ay para sirain si Tatay Digong dahilan nga kung bakit ngayon ay nakakulong na si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung anong nangyari, kung bakit yung Jude Sabio, kasama ko po yan sa dormitoryo sa UP, kasama rin yan ni Lenny Robredo sa dormitoryo sa UP, na siyang naghain nung una ng kaso laban kay Tatay Digong ay biglang nagbitiw sa kaso. Kung maalala niyo po, si June Sabio mismo nag-drop ng complaint at hinain sa ICC. Pero bago pumanaw si Jude Sabio at pumanaw na po siya, sinabi niya na binabawi niya ginagawa niya dahil siya ay binayaran lamang ni Trililing. So kung makikita niyo na yung Jude Sabio na nangalap ng mga pangunahing ebidensya ay binayaran lamang ni Trililing at talaga namang siya ay nagsisisi. Dahil kung ako ay hindi nagkakamali sa recollection ko, nagsisi si Jude Sabio doon sa kanyang papel na ginawa dahil lamang kay Trililing, no? Posible po talaga na lahat ng mga ebidensya ngayon ay dapat suriin muli ng isang patas na prosecutor at panandalian, i-dismiss muna ang kaso at tignan muli kung tama ba ang appreciation ng mga ebidensyang ito. Dahil again, sa isang inquisitorial system, at yan po ay ang siste sa ICC, ang prosecutors hindi lamang naghahanap ng ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala, ang prosecutor dapat maghanap din ng ebidensya na magpapatunay na posibleng hindi nagkakasala ang isang akusado. So talagang ngayon po, dapat maabala na ang Office of the Prosecutor ng ICC at ang mga mahistrado ng ICC.
Dapat talaga iparating sa kanila itong pag-amin ni Trililin, iparating kung sino si Trililin, at iparating na walang mabuting motibo si Trililin sa pag-iimpluwensya sa investigasyon kung hindi gipitin lamang si Tatay Digong. At dapat talaga tanungin ang mga investigator, bakit kayo tumatanggap miski ng sakay at pagkain sa mga politiko na alam naman nila na dapat sila ay maging independyente at maging patas sa kanilang investigasyon? Sabihin na natin wala silang tinanggap kasi may possibility naman na talagang hindi nakarating sa kanila yung 2 million bagamat sinasabi na ibinigay ang kay Trililin. Ang katunayan yan, gaya ng sinabi ng opisina nila, ay ba, may sarili silang budget. Bakit sila tatanggap ng sakay? Bakit sila tatanggap ng hotel? Bakit sila katatanggap ng pagkain? Gayong lahat yan ay merong pondong binigay sa kanila at nakolekta sa kanila. Ano ibig sabihin yun? Binigay ng libre ni Zaldico lahat yung mga bagay na yan. Tapos binigyan pa sila uli ng resibo para sila ay makakupit. Yun lang po ibig sabihin yan. Kung talagang bukod doon sa meron ng pondo silang ibinigay ang korte, ginamit pa rin nila yung mga binibigay ni Zaldico, ibig sabihin, kinupit nila yung mga pondo na nakalaan para ibayad sana dyan sa hotel, pagkain at transportasyon. At siyempre, ang tanong talaga, kinakailangan talagang busisiin dahil dapat nating malaman kung meron talaga silang natanggap na pera. At sana naman, itong si Zaldico, dahil siya naman talagang pinanggalingan ng lahat, at yan naman mga pangyayaring yan, nangyari sa mga private property na kanyang pag-aari, sana kung meron siya mga CCTV na pagtanggap ng mga salapi, ilabas na yan nang malaman ng katotohanan. Dahil meanwhile, dahil sa kagagawa ni Trililin at sa gagustuhan ng Trililin na talagang sirain ng Tatay Digong, nakakulong ngayon ang isang 80 anyos na magbe-birthday na naman ng kanyang 81st birthday sa loob ng kulungan na hindi dapat. So sa akin, sa lalong mabilis na panahon, kinakailangan ipagbigay alam sa hukuman itong pag-amin ni Trililin sa kanyang partisipasyon sa pangangalap ng ebidensya dahil sa kanyang partisipasyon alone, posible po na dahil sa abuse of process, posible na tuluyan ng ma-dismiss ang lahat ng paratang labang kay Tatay Digong dahil nga po na-impluwensyahan na ng politika ang pangangalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. At sana po ito'y mangyari na sa lalong mabilis na panahon dahil nais nating makabalik na si Tatay Digong nang siya naman ay tuluyan ng mahinga, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa kanyang mahal na syudad ng Davao. Ulitin ko po itong paghihimasok ni Trililin, posible po na mapawalang bisa ang lahat ng ebidensya na kinalap nila dahil siya po ay isang politiko na kalaban ni Tatay Digong at dahil po dyan, masasabi natin na nagkaroon po ng parang poison ang mga ebidensya na nakalap dyan. Ito po isang krimen sa Rome Statute mismo. Ayaw ko lang siguro tuluyan si Trililin dahil baka magkasama pa sila sa kulungan ni Tatay Digong. Ang gusto ko, mapauwi mo na si Tatay Digong at ikulong si Trililin diyan sa dahig matapos makauwi si Tatay Digong. Dapat muna sigurong ipawalang bisa si Tatay Digong dahil nga lahat ng mga ebidensya ay produkto ng panunuhol, pananakot at saka kung ano nung pangako na binigay sa mga testigo na hindi wala namang mga kredibilidad gaya ni Matubato. Bago siya makulong sa dahig, uwi muna si Tatay Digong sa Davao at ipalit ngayon si Trililin sa kulungan. Diba? Napakasarap nun. Makatikim si Trililin ng pagkakakulong dun mismo sa parehong lugar kung saan kinulong si Tatay Digong dahil sa kanyang mga kabalastugan. Sana nga po, ito ang ating panalangin. Sana ito ang mangyari sa lalong mabilis na panahon. Nako, ang dami pong mga trolls dito, no? Sige lang po, kayo mga trolls, kayo naman responsable kung bakit lalong lumalakas ang reach natin. At saka malayang merkado ng idea. Alam ko naman wala naman nakikinig sa inyo kahit anong sinasabi ninyo. Ang pinakikinggan ng taong bayan ngayon, yung importanteng issue, ang pananagutan ni Trililin bilang kalaban ni Tatay Digong na siyang naging responsable sa pangangalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong kahit saan tayo makarating.
yan ay dapat hindi ng mga tinatanggap dahil yan ay produkto ng galit, produkto ng kagustuhan na sirain ng mga Duterte. Wala po yung kinalaman sa katarungan. Agree ba ho kayo? Kung agree po kayo, sige po, magkomento kayo dahil ngayon talagang dominated na mga trolls ang mga nagko-komento ngayon. Natutuwa naman po ako sa inyo, mga trolls, dahil kayo nagkakaroon ng trabaho. Alam ko mahirap ang buhay, lalo na ngayon may giyera sa gitnang silangan, lalong tataas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, kailangan naman meron kayong makain. So kahit papaano natutuwa tayo na inaatake tayo ng mga trolls. Ngayon po, I'm subject to troll attack. Grabe po talaga sila ngayon. Mabuti naman po yan para sila ay may hanap buhay at ako'y nakakatulong sa kanilang mga pamilya. Pero sa mga naniniwala sa katarungan, hindi po pwedeng mabigyan ng katarungan ng Tatay Digong na siyang nakakulong ngayon dahil sa mga ebidensya na kinalap ng isang kalaban sa politika ni Tatay Digong na posibleng naging resulta ng panunuhol, pananakot at mga pangako para lamang magipit si Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Bukas po ay Sabado, tayo po ay magpapahinga from our broadcast. Pero pasensya na po kayo sa earlier technical failure natin. Pag-aaralan ko po na mabuti kung paano talaga yung screen sharing. Alam niyo naman, pag ikaw ay almost 60, mahirap na talagang matuto. No? Nagawa ko po yan kahapon eh. Successful naman yung aking screen sharing at gumawa pa ako ng PowerPoint presentation. No? Pero anyway, pag-aaralan po natin muli yan kung paano yan gagawin. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. I love the Philippines. It's the only country that I have. It's the only country that I love. God bless the Philippines. Bring Tatay Digong home. Bye.